Kwentuhan kasama mga top esports personalities. Game na ba? Ready to play with us! I'm your certified kabayas, man of esports, community at your service, Manjin Faldas. And I am Patsy Reyes, gamer, streamer, and big esports lover. This is One Hit Na Lang! Ready ka na ba? Ready na ako, Ay, di- kanina pa. Oh, ready Excited na rin. ako eh. Ako rin, ready na ako eh. May pa-intro na to eh. Oo. Oo eh. Hindi na kailangan yung mga intro ganito. Kasi matik okay. na yan, pre. Matik Pre. yun. Pre, kasi today, hindi lang kwento ang meron tayo. Loaded din tayo sa insights. I love insights dahil pag maraming insights, Insight Full. This is... one hit na lang. Bang. Gusto mo ba yung mga Diba? pa-demure? Hindi bagay, no? Pwede rin. Maiba naman, di ba? May sarili kaming BGM dito kasi welcome sa aming podcast. Hello mga one-hitters. Ako ang inyong kabayas na si Manjin Faldas. Ready na magdala ng energy, clutch moments at lahat ng init sa esports. Back to where it started, kabayas. Diba? Ang daming Inisip ko muna sinulat. oo. Daming sinulat. Nilagay lang din Ibig sabihin, yung nagsulat nito, yung nagsulat ng pinakauna. Oo. Inulit niya lang. Ikaw parang ang dami mong intro dyan. Ang dami Oo mong nga moniker. eh. Alam mo kung sino man to ilibre ko ng merienda. At ako po si Patsy Reyes, creator, streamer, at gamer by heart. Oy! Oy, may gamer, bago hay, na kala rin yan, natutulog, naglalaro. Ay! Ba't sa'yo ang gaganda? Ewan ko ba? Oo. Kung sino man yan, favorite din kita. At kung trip nyo ng chill kwentuhan, behind the scenes ganap mula sa top names ng esports, tara na, samahan nyo kami. At i-follow nyo ang Arena Social PH at i-hit nyo ang bell sa Spotify, YouTube para updated kayo kung AFK man kayo sa mga next episodes natin. Oo, hindi naman tayo, hindi sila mahuhuli. Yes! Basta naka-subscribe lang kayo at naka-follow. Yun! Pero kung game naman kayo mag-predict sa esports game, download Arena Social app ngayon at register for free. Bang! At mga one-hitters, ready na ba kayo? Ready na. At alam kong gustong-gusto nyo nang sumagot kung nasan man kayong lupalop ng Pilipinas at mundo. Dahil kasama natin ngayon ang isa sa pinaka-legendary voices Gusto ko yan. of the scene. Siguro kung ako very, ayokong sabihin na close ako sa taong to pero syempre lalaking ulo niya eh. Pag sinabi ko isa sa mga rare Pokemon, isa sa mga rare legendary OG hype machine na kayang gawing blockbuster kahit anong matchup. Totoo ba? Totoo ba? yan! Totoo yan! Huwag na nating patagalin. Pakilala Let's all na. welcome Mark Adrian Butters. Hison! Ano ba? Hison? Hison. Tagal na namin magkakilala. Pero... Parang gusto ko niya nang sapakin. Kasi mali ka. Oo, sorry. Isa pa? Isa pa. Mark Adrian Butters Hison. Panis. AKA the daily product of dairy product of esports. The dairy The rare product. Pokemon. Oh, yeah. Welcome, pre. Welcome. Welcome, boss Butters. Diba? Lalaking-lalaki, matikas na matikas, pero yes, boss, Butters. Butters. Oo. Pagkwento mo natin Bira yung mga lang. clutch moves mo. Ano yun? Oo, si Butters B, I think isa to Soft sa mga... ba to? Soft yan? Soft-spoken. Soft-spoken yan. Mukha nga. Labo. Pag kilala niya. Kasi ako, trash talk lang ako niyan, harap-harapan eh. Dapat ganon. Ganon pagkaka-close mo kasi trash talkan, di ba? Kamusta ka, pre? Saan ka galing? Okay lang naman. Ito, kakagaling lang natin ng PKL final sa yung season natin. Natapos na. Puro Hawk pa rin at Hawk pa rin. Daming Hawk. Hawkman ka ngayon. Hawkman eh. Hawkman. Grabe si Butters, no? Parang di siya masaya pero excited siya. Masaya yan, masaya. Gaya nga, yun yung gusto ko sabihin. Alam Like, mo, Patsy, tawagin mo siyang makmak. makmak. Oo. Adrian. Palayaw niyan, makmak eh. Adrian. Ano? Makmak palayaw niyan. Makmak? Oo. Makmak. Bakit makmak? Palayaw niyan. Anong makmak?
Maki, di ba? Maki. Oh, Maki. Ikaw na nagbigay ng makmak. Oh, syempre. Itong dalawang to para magsasapakan na. Pero, Maki, ano ba, gusto ko lang malaman, no, ang lambot ng Butters eh. Butters. Bakit mo ba naisipan na gawing Butters ang iyong esports name? Actually, hindi naman ako yung nakaisip eh. Si Manjin ba? Kasi Hindi ako. Dati yung gusto kong pangalan, technically, parang Adrian lang. Ay, mamakmak. Hindi, ayoko makmak. Gusto ko naman. Hindi kasi, ngayon kasi, sa panahon ng esports na to, palambutan na ng pangalan kasi. Ang lambot nga nung Pero sa'yo. kasi Walang... dati, nung panahon ng 2016, paano yan eh? Paangasan Paangasan, lahat yan eh. So, paangas yung Butters. Oo, hindi paangas yun. Kaya nga hindi ko magets kung bakit yun nabigay na pangalan sa akin. Kasi nung panahon na yun, paangasan eh. Kumbaga lahat ng pangalan dati may X pa sa umpisa eh. Kumbaga X Manjin, X. Mga ganun, paangasan. Pero somewhat kasi, anong nangyari kasi doon, nung nag-start ng casting, parang yung ginagamit ko nung una, Adrian pa lang. Tapos si Denki, yung isa sa mga co-casters namin dati from Mineski TV, somewhat kasi anong nangyari doon, nakita niya yung pangalan ko doon sa parang Liquipedia or parang Wikipedia ng esports. Tapos na-look up niya na naglaro ako for a professional team for quite some time ng 2014 up until 2015. Eh, ang laro ko noon, parang yung South Park The Stick of Truth. Eh, sa South Park kasi nandun si Butters, character si Butters doon. So, nilagay ko yun doon sa pangalan ko, yun yung na-register doon. So, ang sabi nila sa akin, bakit hindi na lang yung gamitin mo? Nandiyan ka na yun. Oo. Gamitin mo na. At nangyari ang... Nangyari. At nangyari. Diba? Wala nang intro-intro. Diba? Ngayon pa lang. Simulan na natin. Ngayon pa lang natin ni-introhan dahil ready na, Butters. Nalaman namin origin ng pangalan mo. It's Game Time! Okay. Simula pa lang pala? Yun na yun! Parang na-interview na ako eh. Grabe yung illusion Ganon dito, no? Ganon dito. Diba dito, ganon Arena dito. Social, diba? Pero Diba? alam mo, Literal one hit yun ah. one hit talaga. Pero alam mo ba, masasabi ko doon na, like, bumagay sa'yo eh. Kung kunyari papanoorin kita. May dating. Oo, iba. Kasi, kunyari kahit si Wolf, maangas. Wolf. Talaga ba? May ganun ba? May Oo, ganun kasi, ba? Boy, yung mga isipin mo, diba, boy, pangalan mo, Wolf. Wolf. Tapos Iba yun. biglang Wolf and Butters. Tapos pagpasok ni Butters. Yes, mga pre. Maangas siya, di ba? Di ba, ano nga yung sinasabi natin, pinag-uusapan natin ng mga nakakaraan? Lagi mong, hindi, may nabasa pala ako Ano yung na nabasa mo? parang, ngayon, kung tutuusin, ay hindi, di ba, Coachella. Bagay Diba? yan. Oh, Bini. Coachella. Sabrina Carpenter, Boogj, pasabog Justin, ang performance. Biglang Justin Bieber, YouTube ka lang. Yung YouTube Oo, lang. Kasi, hindi mo kailangan makapagsabayan. Kailangan mong gawin yung hindi nila maiisip na gagawin mo. Do the opposite. At yun ang naisip nila sa'yo. Opposite. Maangas sila. Ikaw, malambot. Dito natin na Hindi, yung alamin. name lang. Name lang. Sa Game Time, Butters, alamin natin ang journey mo at ang highlights mo, voice moments mo ng nag-iisang Adrian Makmak Butters Hiso. Yes. Maki nga. Maki kasi. Sige na. Lahat eh. Sige na Hindi. nga. Ngayon nga, naka-highlight ka na eh. Oo. Ito Butters, kilala ka na ngayon bilang isa sa mga bosses sa Pinoy esports scene. Pero paano ba nagsimula lahat? Ano yung naging journey mo from starting out hanggang maging full-time caster ngayon? Yon! Ano ba? Saan mo sisimula to? Actually, nung una naman, hindi naman talaga ako caster eh. Actually, nung una, nag-aspiring player ako na tinanggap na hindi ko na kaya maglaro kasi medyo na late na nga. Kumbaga kasi, lugi yung generation namin nila, Manjin. Dino hands ka na nun, Dino. Kumbaga, kung ikaw aspiring pro player ka, tapos natutuwa ka sa pro play, tapos kaedaran mo kami nila Manjin na doon sa 1990s up until 1995 or up until yung 1999, yung pinakadulo na talaga, medyo lugi ka eh. Kasi pausbong nun yung mga esports scene. But then again, ikaw, yung edad mo, medyo palabas ka na dun sa prime time eh. Oo. So, So, dapat maagang nag-start. Yung mga bata ng 20-something, kahit papano, 15, inabutan mo pa yun eh. Pero sa atin kasi, parang umabot na tayo dun sa panahon na parang
pa-out na tayo sa prime, tsaka palang umuusbong yung eksena. Oo. So somewhat, ako, nung panahon na yun, tinanggap ko na, sabi ko, hindi ko na kaya mag-player. Sabi ko, mag-manager na lang ako. So nag-manage ako na isang team para dun sa isang game yung, pwede naman sabihin yung game, no? Oo, pwede. Pwede lahat, kahit anong Kahit game. ano. League of Legends. League of Legends yung sa PC pa. Tapos, nagkaroon naman ng onting success dun yung team. Napasok din namin ng pro yung team. Nakapag-placing din kami dun sa Anong team yun, parang pre? IESF. Nakapag-placing kami. Asian Arena. Asian Arena. So, Dota, ano yun? LOL. LOL. Oo. So, yun. Yung IESF, yung nilalaro ngayon, yung talagang sobrang laking bagay ngayon. Dati noong 2016, kanya-kanya yun. Lipad, kanya. Lilipad kayo, sagot mo sarili mo doon. Mga ganun talaga dati. So, medyo mahirap pa nung mga panahon na yun. Kaya ang naging goal ko noon, tumulong sa mga player. Oo. Kasi somewhat, hindi din kasi alam wala kasing structure dati kung ano yung gagawin ng mga player to actually make it to, sabihin natin, how to go to Indonesia. Oo. Paano ka kukuha ng passport? Yung passport naman dati sa esports, ang taong may passport sa esports dati, medyo rare. Advantage. Oo, Advantage rare ang taong na may din. Kasi mga bata pa Kasi mga bata naglalaro lang yung mga Paano player. magkakaroon ng passport? Diba? Dati na pag sinabi mong esports, kala nila gaming. Yung meaning ng gaming. Oo. Kala nila nasa Laro-laro lang. online gaming, e-games. Oh, ganun. e-games. So kapag kumuha ka ng passport, Hindi ka kagad ang hirap. makakakuha. Actually, nga nun hindi na nga dapat kami makakalipad nun. Nakachamba lang kami. Na parang pasarado na yung DFA, lumabas yung isang boss nila. Tapos aware siya dun sa esports. Oo. So parang may nabanggit sa kanya dun sa loob na parang may esports daw na team na nasa labas na nag-a-apply. Nung pagkalabas niya, sabi niya, kayo ba yung esports team? Mali kayo dito. Ang ginawa niya, hindi siya nagbigay ng bagong passport sa amin. Ang ginawa niya, kumuha siya ng pantatak, yung pinang-extend ng yung mga OFWs natin kapag gusto nila lumapag. In-extendan lang ng 6 months yung passport para makalipad lang kami. Ay, talaga. Ganun lang yung ginawa talaga. Umabot kayo doon? So, ano talaga yon? Nung nangyari yon, medyo maluwa-luwa kami lahat nun Kasi naniniwala na kami nun kapag nagsarado yung DFA nung araw na yon. Hindi na. Wala nang lilipad. Wala na. Lahat kami dito stay. Ibang team na ililipad. So to clarify, naging coach ka muna. Coach o manager ka? Manager yun. Manager tapos parang sumasideline as coach. Pero kasi dati wala naman structure yung coach talaga Kung sino yung manager Pwede kang umebas. Pwede kang magsabi-sabi. Parang ganito yung gagawin nyo. Ganito yung ano ko dyan. Pero yung sasabihin mo dating coach dati. Walang ganun dati. Kung sino yung talaga? manager, yun magde-decide. Oo. Or yun ang So guide Germany nyo. ka pala dati. Boss Germany. Oma. Pero dati, parang naging ganun yung nangyayari. Kasi parang nagiging somewhat coach ka na. Kasi kunyari, sabihin natin, may nakita kang pick na ginagamit nito, sabihin mo na rin sa kanila yun. Kasi ikaw na rin yung nasa likod, ikaw na rin nag-aasikaso ng lahat. So parang all-in-one dati. Ngayon na naman ka-structure talaga Pero paano ka naging caster kung coach ka dati? Oh. Dahil dun sa Asian Arena stint na yon, nagkaroon ako ng chance dun sa isa sa mga kaibigan natin na parang nakita nila Azuray tsaka nila Rico. Di ba, League of Legends shout kasi dati. So somewhat, pumasok sa utak nila na parang gusto ko mag-caster. So one time, TI6, yung Ano yung TI? the International 6. Dota, di ba? TI6. Kasi palipad si Kuya Lon tsaka si Kuya Duno, RIP Duno. Kuya Lon, Kuya Duno, Oo. papuntang TI6. Seattle. 2016 to. Oo. Oo. Si Denki mag-isa lang. Tinawagan ako ni Asakay, sabi niya, gusto mo mag-cast, punta ka na nandito. Tapos ako, sabi ko, kasi ako ganun akong tao parang talon una ulo. Ganun lang talaga, kumbaga parang Hindi ako naniniwala. Ito may opportunity. Gusto mo gawin? Talon tayo dyan. Wala namang mawawala sa akin. Kung di gumana. Kapag gumana, di gumana. Talon lang ako. Tapos after nun, hindi ko na alam. Ito na, nandito na kami. Parang after nung casting gig na yon, Tuloy-tuloy na. tuloy-tuloy na. Kasi pinapunta pa nga to kasi parang hindi pa sila confident na isa lang ako bigla. Nandun ba ako? Pinapunta ka nun. Ano sabi mo nung naging reaction mo, nakita mo to? Lapad ng no. Parang, ito na yun? Ito na yung gusto nyo magtingin kung magiging okay ba ang resulta? Base sa nakukuha kong kwento ni Butters, ang naalala ko, si Butters nung
upong pagkaupo niya doon, kung ano siya nakikita mo ngayon, yan pa rin yun. Oh. Hindi yun negative like kung paano siya, hindi niya, yun na yun, yung nakita mo. Alam mo yung sinasabi nila na para tumatak ka sa esports, kailangan meron kang character. Siya hindi niya na kailangan mag-build eh. Yan ay full, pansin Diba? mo rin, Yan na diba? yun Full package siya. Kasi kung paano ka nagkikwento ngayon, naaalala ko eh. Ganyan na ganyan ka lang din nun eh. Mga nagkikwento ngayon. How was it for you, yung unang experience mo ng shout? Kasi iba yung coaching, iba yung shoutcast eh. Akala mo lagi, madali siya kasi kala mo backseat gaming lang siya. May idea kasi yung mga Filipinos na parang, or actually, parang pakiramdam ko all over the world na madali lang mag-shoutcast kasi mukha siyang backseat gaming. Technically, nasa likod ka ng mga, ang ginagawa mo lang, nasa likod ka ng mga player, nasa stage ka, tapos sinasabi mo lang yung ginagawa nila. But then again, hindi siya backseat gaming. Kasi tatandaan mo, sa backseat gaming, sinasabi mo lang yung opinion mo. Hindi mo naman alam kung ano yung iniisip ng taong nasa harapan mo eh. So somewhat, as it progressed, parang na-realize ko na, kailangan mo din pala pasukin yung yung psychology nung player mismo, kung ano nga bang iniisip nila, yung environment nila. At the same time, paano mo ilalagay yung sarili mo, kunyari, di ba, naglalaro ka. Ano yung mga scenarios na pinagdadaanan ng mga player, na pinagdadaanan mo din kapag naglalaro ka. Kahit sabihin natin hindi same level. Kasi may mga times na kunyari, yung isang hero ginamit sa'yo, pwede din nila ma-experience na magamitan ng hero na yon. Paano mo siya counterin? Technically, same idea lang kayo. Ibang approach, ibang execution, pero pareho nyo na pagdaanan. So parang insight lang din talaga. Tsaka dyan ko napansin na mas mahirap talaga ang trabaho ng mga commentators, ng mga shoutcasters Ako personally. and analysts. Kasi lalong-lalo na sa mga shoutcasters. Kasi di ba, storytelling, game analyzation. Sa akin, personally, I Kailangan can attest. lahat very knowledgeable kayo, most especially the personal experiences of the players. Kasi yun nga, kayo ang papakinggan at papanoorin ng mga viewers para mas maintindihan nila yung game na pinapanood nila. Hindi technical lang, nananalo lang, napapatay lang. Alam mo yun? Sa akin kasi very, I'm looking for the word, pero sa show, I think kung talent-wise, ang casters yung for me underpaid eh. For me Kasi 8 hours ka magsasalita eh. 8 hours at bukod sa 8 hours na yun, nagtrabaho ka pa ng ilang araw ilang para araw. mag-research, di ba? I mean, ano naman to, based on my experience, tsaka late ko lang na-realize, sabi ko, grabe, yung tingin sa caster nun parang dapat normie lang. Pero na-realize ko, hindi, kasi 8 hours nagsasalita yung caster. Kami dati nagkakas kami, umaabot kami 10 hours eh. Kasi yung Dota, iba siya sa ML, iba siya sa HOK eh. Umabot kami 3 hours. Ay, hindi. Umabot kami alas 3. Isang series, 3 hours yun. 3 hours, 1 hour kasi ang one game eh. Meron ba kayong time na nangyari sa inyo na? Oo nga pare. Pero ikaw muna, kasalo mo muna ako pre. Pagod na ako. Yung Hindi, parang gusto mo ng gano'n eh. Sabawan. Hindi siya, So saluhan na lang. mas nakakapag-rest kami pag sabawan. Yung kunyari, yung random na yung pinagsasabi. Oo. Pagka ganun ba, may magka-cut sa likod na magpapakita na lang na ibang clips para at least makapagpahinga kayo? Wala. Kasi hindi mo Hindi, wala. lalong-lalo na pagka may technical Hindi. problems, diba, sa tournament. Ano kasi siya, parang never ka nila mapapakitaan ng clip kasi the game unfolds sa harap mo eh. So, wala silang information kung may mangyari bang magandang play. Minsan, yung instant replay, hindi nga nila alam na may lalabas palang instant replay. Oo. Wala talaga. As in, So, depende. wala namang script, walang kahit ano. Pag umupo ka doon, bibigyan ka Yun na nila. siya lahat. Nag-evolve na shoutcasting ngayon, bibigyan ka na ng talking points eh. Oo. Dati wala eh. Pero kasi, yung talking points na yon, it would only last you, sabihin natin, best of 5 yung kinakast mo na game. 3 games 3 lang. games pa lang, medyo ubos na yan Ubus eh. na yun, wala na. Baka nga intro pa lang eh. Oo, intro pa lang naubos niya na yun. May mga ganun times din na intro pa lang, onti talaga information dun sa team, wala masyadong init yung team, nauubos na simula pa lang ng game. So, parang as the story unfolds, parang doon pumapasok yung gumagawa ka ng sabi-sabi. Tapos yung minsan, yung sabi-sabi na yun, na-form ng mga shoutcaster into one concrete story. So, para sa akin, talent yun eh. yung kaya mong magsabi ng mga kung ano-ano, mga walang kakwenta-kwentang bagay. Kasi naaalala ko dati, eto si Manjin, mahilig to mga anime reference eh.
Oo. Tapos ang mangyayari doon sa anime reference, mabubuo siya dahil yun yung nangyayari doon sa sa In-game. team. Oo. Tapos biglang magkakaroon ng nickname yung isang player, magkakaroon ng nickname yung isang hero. Oo. So, ewan ko, pakiramdam ko yun yung magic naman nun eh. Magic yun eh. Oo. Teka- Kailangan lang. Yeah. Ano yun? Mas, to answer your question, mas nakapagpahinga kami kapag iba na yung pinag-uusapan. Pag iba, hindi Kasi na 8 in the hours game. eh. 8 hours eh. Oo. Namamatay ako personally. Namamatay ako pag 8 hours na ako nandun, tas yun pa rin yung pinag-uusapan Pinag-uusap. ko. Ito, ang susunod kong question sa inyo. Ano ang favorite nyong palaman? Yung palaman yung tinatawag natin na wala ka ng ibang masabi, so ito na yung pang-save ko. Wala. Scratch. Ako random. Random talaga. Random. Pero meron ba kayong kilala na caster na yung palaman niya, paborito niya iisa? Ako Alam mo nang wala nang masabi to pag pinasok na ano to. sa'yo? Ano ba sa'yo? Alam ko ang alam ko pagka wala na akong masabi, pinaka-catch ko ladies and gentlemen eh. Pagka lumabas na yung ladies and gentlemen, pag pumupukol na ng 3 beses sa isang sentence. Yun na yung palaman mo. wala na ako yan. Siguro sa akin hindi clutch ang term ko eh. Meron akong term na yung meron kang ikaw din, sure ako lahat ng talent may ganito. Yung when in doubt, ito gagawin mo. Feeling ko yun. Oo. Ako ginagawa ko when in doubt, energy. Energy. At pag naramdaman ko yun, meaning ko, wala na ako. Wala na. Hindi ko na alam gagawin. Dinadaan ko na lang sa energy. Kasi feeling ko madadala ko sila sa energy ko. So, yun ang when in doubt Yun ang when ko. in Yun doubt ang crutch mo. ko. Oo. Ako siguro kung mag-shoutcaster ako, or kung shoutcaster ako, ang magiging palaman ko pag wala na akong masabi, like, nasabi ko na yung storya ng mga players na yan, lahat ng kailangan natin pag-usapan, iisipin ko na, lagi ko sasabihin, siguro yung almusal nito ganito eh, kaya ganito yung laro nito eh. Yung mga, pag naisip mo na, ibig sabihin, ay okay, wala na siya maisip. Di ba? Maganda yung mga ganon. Effective yun eh. Kasi kami, yun yung ginagawa namin eh. Mas more on, ako personally yung buhay. Si Butters kasi nakilala siya bilang yung character niya in The Des eh. Kasi siya yung, para siyang si Shaq. Yung si Shaquille O'Neal, magko-comment dahil na-experience niya, ganun din gagawin niya. O kaya marami na ba bad bitch dyan eh. Bakit? Hindi, kasi na-experience ko yung experience sila. Sabihin ko ganito. Minsan kasi yun talaga na-experience ko. Wala akong magagawa eh. Dapat ganun mo siya, ganun mo sasaluhin yung palaman niya. Na-experience mo na naman. Ito na naman tayo sa experience mo. Dahil na-experience mo na. Na-experience niya. Dapat ganun mo saluhin para at least hanggang sa mga susunod na shoutcast ng element, shoutcasting nyo, makaka-relate na yung mga viewers na, ay, oo nga, ito na naman si experience. Which is, I think, nangyayari sa'yo yun, Diba? pre, no? Nangyayari sa'yo yung ganun. Oo, madalas, lalo na dito sa Hook. Grabe ako maglaro ng Hook eh. Na-experience ko rin yan eh, di ba? Grabe ako maglaro ng Hook ngayon eh. Kumbaga parang nagagamit mo siya, but at the same time, kapag nakita mo, parang nasasabi mo na rin na, doon kasi pumapasok yung minsan yung time na itong matchup na to, parang talo agad si dito ah. So parang hindi mo naman dinadown yung player. Pero kasi, yung hero versus hero na matchup nila, or yung drop na ginawa ng kabila, tapos yung drop na ginawa ng kabila, parang masasabi mo na sa sarili mo na na-experience ko na to, medyo mahirapan yung ganitong side. So parang ang dumarating sa mga player, parang minamaliit tayo na ito. Pero hindi. Na-experience mo lang kasi on your side. Oo. Dapat saluhin mo siya ng ganun. May huli akong question sa kanya. Tol, masasabi mo ba na ang way mo ng analysis is experience analysis? Experience siya, tsaka pagkuha sa community. May hindi, yung XP mo kasi, XP mo lang siya eh. Kumbaga parang ikaw na XP mo. Hindi naman ibig sabihin na experience mo, yun na yung tama eh. Minsan sabihin natin nahirapan ka. Kaya ka nahirapan kasi mali pala yung binili mong item. So pwedeng may mga ganong instances. Ngayon, kung kunyari, naghirapan ako, tatanong ako dun sa mga semi-pro, dun sa mga pro player, talo ba talaga si ganitong hero ni ganitong hero? Ba't ako hirap na hirap? Minsan makakarinig mo, hindi, dapat panalo ka dyan. So mali pala ako. So, tapos meron pa, ang gagawin ko pa, sabihin naman, hindi, lamang ka talaga dyan. Lamang talaga sa'yo yan. So parang alam mo yon, parang kailangan mo pa rin magkaroon ng basis dun sa mga sinasabi mo. Tapos, ako naman sigurado ako, naglalaro ako ng Honor of Kings, so naglalaro ako ng mga MOBA. Pero sure ako na hindi ko kasing dami yung laro na nilalaro ng mga aspiring na
pro player, Oo. semi-pro player, mga pro player. Sila pa rin yun. Kaya pagka nagtatanong talaga ako tungkol sa game, mas malamang sa kanila talaga. Oo. May additional lang ako. No? Go. But kasi sabi niya, tinanong mo kung yung pag-shoutcast niya ba is based sa experience. May ganun kasi ako. Diba? Ganun ako ka na based on mag-analyze ako. mag-analyze sa based on experience. So, ma-share ko lang sa inyo kasi ako, nung nag-start ako maglaro ng ML, ng MOBA, lagi kong pinapanood si Chooks TV. At ito si Chooks TV, kakaibang ano niya eh. Yung may Kakaibang build niya ng entertainment mga eh. ng mga hero niya, 'di ba? Tapos merong time na magagamit siya ng hero. Kunyari, MM niya gagawin niyang tank. Oo. Tapos tatanungin siya ng mga viewers like, kaya mo ba yan? Kaya mo ba yan? Pero lagi siyang nananalo. Lagi siya nananalo. So, depende pa rin talaga sa kung gaano ka in-depth yung kaalaman mo dun sa game. Diba? So, masasabi natin na technical-wise and experience-wise, depende pa rin. Depende. Kasi yung iba yung entertainment tsaka sa competitive eh. Kasi Yes, of pag course. pinasok mo yun sa competitive yung mga entertainment, baka di ka napatagalin ni coach eh. Hindi talaga. Hindi mauumay pwede na. pang comp yun. Kung baga, Oo. ibig kong sabihin, like, depende pa rin. Tama yung sinabi niya. Like, kung ano yung magiging build mo. Yan. Si Kuya Ters. Tsaka ano din talaga, depende lang din talaga sa mga kasama mo. Never ako naniniwala na may mga naglalaro ng esports title na naglalaro lang talaga sila mag-isa. Laging may kaibigan niya na nag-aya. Laging may kaibigan niya na kasabayan pumasok. Ngayon, ito din yun eh. Paano mo malalaman yung gaming journey mo technically is na yung shape din ng mga tao sa paligid mo. Kasi kung sabihin natin, yung mga tao sa paligid mo, sabihin natin, sa ML, naglalayla tank. Diba? So, ibig sabihin, yun yung circle mo. Gagawa kayo ng mga kung ano-ano. Pero paano naman kung sobrang competitive naman ng mga kasama mo? Ibig sabihin, sobrang seryoso mo naman maglaro. Oo, sobrang seryoso mo rin. It actually goes down to kung ano yung environment mo, saan ka na-expose. Kasi minsan yun lang talaga eh. It only takes, kumbaga may mga, ako naniniwala ako, kunyari, may mga nag-honor of kings na hindi naman nanonood ng PKL. May mga nag-ML na hindi nanonood ng MPL. Or tumigil totoo rin. nanonood ng Totoo rin. MPL. Kasi naman eh, separate naman yung dalawa eh. Oo. Yung pro scene Separate at saka... entity eh. O may game pa rin. So parang, alam mo yun, iba-iba talaga yung journey nun. Bakit ka gawa ganun? Kasi nakikita ko na yung nakasulat eh. Gusto favorite mo yan eh. Oh, yes! I know. Pero ito napansin ko ha. Sabi nila hindi ka lang daw... Ako napansin ko na ito eh. Kung daw siya magsalita. Hindi ka lang daw sa casting magaling. Hindi. Magaling ka rin daw sa pag-rap. Ayun na. Saan ang galing yan? Nakasulat eh. Oo, at saka bagay na rapper yung pangalan mo. Butters! Butters! Ay, Patsy, ikaw ang do the honors dyan pag ganyan. Butters, meron ka bang favorite na rapper? Bukod sa sarili mo. Ako favorite kong rapper si Chance eh. Chance? Chance na rapper? Oo, hindi. Kasi sa lahat ng rapper, siya lang talaga yung nagpakilala na rapper siya. Oo nga. Oo. Si Snoop Dogg di niya ginawa kasi yun eh. Baka Wala dog naman- siya, no? Oo, si Chance, the rapper. The rapper siya lang, no? Yung maangas. Tama. I am Chance the rapper. Naku, lagot ka, Butters. Ayan na. Pwede ko bang sabihin na ikaw si Glock 10? Hindi. Oh, hindi ka dun sa mga, hindi ka dun papunta sa sobrang Tawagin bilis mo, sa'yo. ano bang, Ano ang rapper name mo? Kasi may rapper name tayo eh, di ba? Paji. Paji. Yung apelido ko si Bar. Paji Bar. Para lahat Sabi na eh, Paji lahat ng Bar. rhymes mo, bars. Bar na. Ayan na. At dahil meron na tayong rapper name, meron ng rapper name si Butter. Ayan na. Ng rapper. Ipakilala na natin at pakinggan natin kung ready ng ating mga listeners, mga ka-one-hitter. Let's all welcome Paji Bar! Palakpakan everybody! Sample ka. Sample Sample! ka. Ganun ang mga rapper! Mga rapper rekta. Pwede pa simulan. Free sa'yo. Nang ma-inlove ako sa'yo. Under my umbrella. Ayun. Pag sira yung CD, ano Ang yan? Butters nakarap niya si Looney tsaka si Abra. Ay, Alam mo talaga? ba yun? Paano nangyari yan? Kwento mo sa amin, Ano Tol. yun eh? Dapat may isang community sa PKL yon, season spring season, yung pinakauna spring season. Tapos ang nangyari was may
community member na dapat na magti-take ng stage nun. Oo. Na tansya na nila yon, nakausap na nila, kumbaga parang lahat nakasettle na kung ano yung bibigay sa kanya after that. Sino yun? Si ano? Si Jocabe, yung dapat mag-rap. Tapos nasettle na nila Kuya Marcos lahat ng pwede nilang Okay. gawin. Tapos after nun, nung kinagabihan, nung second day, nag-back out. Okay. Hindi daw kaya. Kinabahan. Siguro may ibang prior Kinabahan. commitment. Hindi, Ah. kinabahan. Kinabahan. Wala siyang prior commitment. Kasi nung nag-rap ako, nakita ko siya, tumatayo siya doon. So ayaw niya. Ayaw niya. Kasi syempre, isipin mo, ako din kasi, nung tinawagan ako, kakagising ko lang. Ah. Tinawagan ako. Sabi, Pwede ba natin i-reenact yun? Oo. Butters? Kunyari, kakagising mo lang tapos tinawagan ka. Hindi, wala pa. Hindi pa ako nakapag-unat. Talaga nakaiga ako, nakaganon ako. Nakaganon. Okay. Ikaw yung Kunyari, tatawag. Ikaw yung tatawag kay Butters. Ring! Oy, Thurs! Hello. Tol, ano kasi wala kaming, kulang kami yung Looney Abra, kulang ng isang rapper. Pwede ka ba mag-rap? Yeah. Ganon Hindi yung ka na nangyari? ibasmasan? Like, Ganon. talaga, umuo ka lang? Ganun. Maangas si Butters. Umuo ka. So ano naramdaman mo nung nangyari yun? Wala akong naramdaman nung nandun. Wala akong naramdaman nung pagkagising ko. Kasi nung nagising ako, ano na yun eh. Unat na yun, ligo, kain, bihis, punta na sa punta na sa venue. Ganun na yun. Kinabahan ako nung nakita ko yung stage. Pag-akyat ko nung escalator, nung venue natin. Doon Anong venue nyo nun? One Ayala. So ano yung sabi mo sa sarili mo? Pag-angat namin, sabi ko, kaya ko ba talaga to? Tapos doon na ako nagsabi sa inyo. Kasi dapat, hindi ko sasabihin sa inyo yun. Bibiglayin mo. Nagsabi lang ako sa inyo kasi sobrang kabado ko na. Kaya Kasi nangyari yun. listener din si Thurs, pero yung rap, hindi talaga. Hindi ako talaga. Hindi ako nag-rap. Pero kasi since listener siya, Meron na siyang pinili siya ng ni mga... Hoke, ikaw ang karap ni na. So ano na nangyari? So yun, lang kami. Practice kami nila Manjin. Sila Mara, sabi sa akin, alalayan mo na lang, ganyan. Parang make it fun na lang. Tapos eto, dun dalawa, si Shinbo at si Manjin, sila talaga kasi nag-camp eh. Kumbaga, sila yung nasa ganung pwesto eh. Inaalalayan nila ako, nasabi, memorizing ko daw. Di minimemorize ko. Kasi nasa isip ko nun, parang may teleprompter naman dun sa may gitna, parang hindi mo mawawala. Pero kasi pag nasa init ka na pala, wala na ka ng pakialam sa kahit ano eh. Wala ka ng pakialam sa kahit ano. Isipin mo, nasa harapan mo, dito si Looney, dito si Abra, nandiyan yung tao. Tapos nag-rap-rap ka dun sa Hanggang ngayon, hindi ko pa rin napapanood yung... Ayaw mo. Ayaw mo. Sarili Ayaw. niyang desisyon. Ayaw niya. Bakit Ayaw. naman? Nakaka-proud nga eh. Biruin mo. Nakaka-proud siya kung tropa ka. Nagsasabi naman sa akin na okay naman daw yung ginawa ko. Pero kasi, ibang halimaw kasi kapag pinanood mo na yung clip eh. May ganun ka ba, Patsy? Yung ayaw mo panoorin yung sarili mo? Feeling ko nangyari sa kanya Most eh. of the time. Ako rin. Pag ayaw. meron akong mga performances or hosting, hindi ko pinapanood talaga yung videos. Kasi nasa utak ko na noong mga panahon na yun, hindi ko pwede sirain yung show ni Looney tsaka ni Abra. Kahit anong mangyari, kailangan matawid ko to, tapos makanta nila yung huling chorus nila. Yun lang yung nasa isip ko. So ngayon, pagka yung thought na lahat ng videos nasa akin, pinadala sa akin nila Mara, pinadala sa akin nila Manjin, lahat sila may mga videos sila na sinend. Wala akong pinanood ni isa. Yung mga Kasi in-upload, maguguluhan wala ka akong pa? pinost ni isa. Wala akong pinanood. Ano siya eh, may mga times nga na hindi ko mapanood yung sarili kong casting reel eh. Yung casting VOD ko. Oo. Paano pa yung kasama mo si Looney Abra tapos nag-rap ka? Oo. Ganun siya eh. Ganun siyang Tapos hindi mo kabigat pa talaga na limit. ginagawa lagi. No? Hindi mo pa ginagawa lagi. Nakakatakot na yung ginagawa mo lagi. Paano pa yung hindi mo talaga ginagawa? Pero alam mo, naging proud ako kay Thurs nun. Alam niya Nakaka-proud to eh. talaga yun. Oo. Sabi ko kasi, may si Thurs doon, may spotlight siya doon sa stage. Tagal ko siyang nakikitang barubal lang kami. Tapos ayun, nakahula siya sa stage. Isa yun sa mga wins niya kasi. Oo. For me na nakita ko, assist Hindi, friend. actually, Ayoko aminin sa kanya, natiri-eyed ako nun eh. Pero huwag mo sabihin. Ay, hindi naman niya naririnig. di Tapos ang I'm pretty sure di niya biru-biruan sa baba nun, di ba yung mga tropa sa baba nun? Sabi, grabe ka, nung nakakasabay si Looney at Abra sa'yo. Yung mga klase. Sabi,
sabi ko, wag kayo magbiro ng ganyan, pre. Sabi ko, pero pakiramdam ko oo nga. Parang hindi, joke lang. Kumbaga, ano ka na, Pero no? sobrang bait ni Looney tsaka ni Abra. Kasi parang nung mangyari lahat yon, sabi lang nila, galingan mo lang. Ganun lang. Gumanon lang sila. Galingan, Gumanon lang. walang pressure yun Hirap. Pre, okay lang yun. Galingan mo lang. Technically kasi, isipin mo bata ka, nanood ka ng rap battle league nila, Tas kasama mo na. tapos idol na idol mo sila. Di ba? Kaya parang Grabe. nung nangyari yun, parang sabi nila never meet your heroes, pero totoo parang kailangan mo mamit Oo, para mapatunayan mo kung maharap mo kung ano yung sobrang kinatatakutan. interesting. I think isa yun sa mga wins mo, Toys. Kasi sa pinag-uusapan natin, nadala ka ng character mo dito sa Oo. esports. Not just the shoutcast, but how you are in the desk and sitting in shoutcasting. Oo. Pero ngayon, eto na. Pasok tayo sa next segment natin. It's time to lock in. Dito, Kuis, dito, Ters, ay gusto namin malaman kung paano ka naghahanda sa bawat shoutcast mo in-game. Bilang isa sa mga rare OG na sa caster scene. Ano ba, Pokemon ba to? Rare Pokemon. Paano mo nababalanse ang hype, analysis, storytelling habang live sa game? Paano mo malalaman kung kailan dapat sumigaw, kailan dapat mag-focus at mag-explain ng gameplays? Sila man din kasi, kapag kayan, pumapasok yan sa, kunyari may shoutcast yan. Madami kasing shoutcaster yung may mga ritual eh. Yung may mga May na naman ako. mga pre-game ritual. Sa'yo nang galing yung mga ritual na yan. sige. Namutan ka na nga lang na uli. Sa'yo nang galing yan. Pero kasi ako, tinakay ko yung mga ritual na yan. Parang hindi para sa akin, pre. Parang ang kailangan ko, parang pagkagising ko, rock and roll agad. Kumbaga parang Yun nga yung kita ko sa kanya. Parang, palaki yun, pre. parang paggising ko, laban agad yun. Kumbaga kung ano man dalin ng buhay nung panahon na yun, pagkagising ko, kung anong dalin doon, papatulang ko lahat yun. Ganun siya eh. Then again, negets ko din na siguro masyado din naman chaotic yung approach ko na lahat na lang. Na laging ganon. Lahat na lang na parang wala ka ng ritual, wala kang pampakalma, lahat high energy. Kasi sa totoo lang, tumatanda na rin ako. Hindi ko na rin alam kung hanggang kailan yung high energy Yung na high end. Na ganito kaya mo dalhin. Oo, diba? Kasi parang, alam mo yon, may limit naman yung, iba na kapag katawan mo na yung nagsabi na tone down mo ng onte. Yes. So parang somewhat personality mo, maapektuhan lahat dun. Kasi hindi mo na kaya mag-ano eh. Pero ako naman, hanggat kaya, G lang. lubos-lubos lang. Tapos siguro ano pa ba yung sinabi mo? Tanong mo. Yung paano mo nababalance yung hype, yung gameplay, yung storytelling. Kasi nga, ikaw ay, sabi mo, direct, game time ka lang agad eh. Nung lumipat ako ng Honor of Kings, pinlash out ko lahat nung alam ko sa mga previous na laro, pinlash out ko. Hindi naman dahil masama yung, alam mo yun, masama yung tingin ko or may galit ako or anything. It's just that, iba-iba kasi pacing lahat ng games eh. So para mag-get mo yung feel nung laro. Kasi yung mga moments, habang naglalaro ka, yung the moments na sumisigaw ka, sumisigaw din yung caster nun. The moments na medyo kalmado kayo, kalmado rin yung caster doon. So parang ako, sinabi ko nga, based on experience lang din, na parang napapasigaw ako pagka may mga sobrang gandang nagagawa, kahit yung mga maliliit na bagay. Kaya nga minsan nasabihan ako parang OA daw ako na sumisigaw daw ako. Pero kasi may mga maliliit na bagay talaga na sobrang ganda na ginagawa yung mga player na hindi talaga mapapansin ng Kunyari sabihin natin, hindi ka naglalaro talaga masyado. Hindi mo siya mapapansin. Pero sobrang intricate niya na bagay na parang mapapasigaw ka kapag lagi ka talaga naglalaro. So may mga ganong part sa akin. So para sa akin talaga, kung paano ako sisigaw, nakadepende doon sa mga moments na pakiramdam ko, yung ilalagay ko sa sarili ko doon sa player na ito yung moment sa sobrang hype nila na parang sobrang ganda ng clash na ginagawa nila. Kasi yun din yung problema talaga kay Honor of Kings eh. Na a game could go, a game could be over technically na walang namatay.
Pwede mangyari yun. Pwede mangyari sa Honor of Kings yun. At very high levels of Honor of Kings, pwede mangyari na wala nagkapatayan buong laro, binasag lang yung tore. Ganon siyang klaseng game. Grabe, no? Hindi mo malalaman. Pero, Butters, I have an additional question. Kasi sabi mo, yan, same lang naman yung wala kang ritual, wala kang ginagawang kung ano, kung high energy ka. Pero minsan ba sa mga games na shinoutcast mo and sa mga ginagawa mo, meron bang times na naramdaman mo or naramdaman ng mga katrabaho mo na, ay, wala sa mood to? Or may pinagdadaanan to? Dami. Madaming ganyan. Naglo-low energy ba siya pag ganun? Madami. Ikaw makakasagot dyan. Kasi May ikaw, oras pa nga, willing kitang siraan ngayon. May oras pa nga, nakakatulog ako. May oras pa nga, inaantok talaga ako. Inagihilik na lang? Hindi, minsan sa sobrang tagal namin, syempre lahat naman, lahat sabaw na eh. Malalaman mo pag sabaw na. Ako, meron akong tendency na masabaw pag wala na talagang kwenta yung sinasabi ko. Sa kanya kasi, minsan, sinabi mo na rin, parang patulog siya. Diba? Nangyari ba talaga sa'yo yun? Nangyari sa akin yun. Yung na parang tulog ka na sa broadcast. Hindi, pero... May naalala ka? Wala. Tulog ako eh. Hindi, pero may naalala kang nag-approach sa'yo na, uy, ba't mo naman ako tinulugan? Wala. Ganun. Anong pinakamatagal na nag-blackout ka? Hindi siya Hindi siya shout kasi. Kasi yung shout kasi mabilis-bilis lang kasi pag may sumigaw sa headset, magigising ka eh. Ang pinakamatagal ko siguro yung galing akong trabaho sa Baw. Nasa angkas ako. Kunyari nasa motorsiklo ako. Tulog ako dun sa buong biyahe. Oo. Pag sinabi ko sa kanila, nag-teleport ako. Yun yung ibig sabihin nun. Tulog ka sa biyahe. Nakatulog ako sa Buti hindi ka sa na angkas. hindi ka na... May sandalan. Wala. Minsan, wala. Hala pa nakayakap ka niyan. Hindi. Akala ko nakayakap Ang hirap ka. nakaganon ka, ganun pa yung hawak mo. Oh, parang mga nakaganon. Yung mga teknikan, tapos Hawak nakaganyan lang. Minsan nakaganon lang daw ako eh. Di ko na nga alam eh. Kasi Buti minsan di- hindi ko naman talaga ina-expect eh. Buti ka na Walang nalalaglag. pagod na yun Kailangan yung kayo Ako nakatulog na rin ako sa angkas eh. Talaga? One time. Pero may sandalan. Ang hirap kaya matulog nung walang sandalan. Di ko kaya yun. Yung sa jeep nga lang, matulog ka, wag kang masandal sa katabi mo eh. Hirap na hirap mahirap. ka na eh. Ters, ang dami mo nang naranasang esports. Nag-Dota ka, nag-League of Legends, nag-ML ka. Ngayon, you're doing Honor of Kings. Ang dami mo nang nakitang eksena. Ano para sa'yo ang ginagawa ng PH Esports na lamang tayo sa iba? San tayo angat? Ako fans eh. Ito The Philippine esports scene has the best and worst fans na meron ang buong esports scene. Sa buong esports scene, tayo ang the best at ang worst. Kasi best tayo kapag nananalo yung mga teams natin. Todo puri yan. Gagaling nyo mga idol. Yan. Pag natalo, sarap din. Dire-diretso din yan. Galit, no? Gina G. Mag-e-enjoy. Pero kasi ganun talaga tayo as fans. Kasi 'di ba pumunta lang kaming China. Nanood kami nung finals nung KPL which is Honor of Kings sa China mismo yung Premier League nila doon. There were a lot of fans. Ang daming fans. Isipin mo ano yun? Yung Bird's View. Ang Bird's View ata, ang maximum capacity nun parang nasa 25 to 50,000 na tao ata Puno. yung loob. Hindi kasi yung Bird's View, ginawa yun para sa Olympics. Ngayon, kinip nila yun, puno yun. Sa HOK lang. Finals ng HOK. Local finals nila yun, hindi international yun. Oo, puno yun. Din. Grabe, no? Puno yun. Tapos, anong nangyari? Syempre, tinitignan namin sila. Sabi namin, ang daming fans. Kasi ang fans ng KPL, ang Honor of Kings doon, parang 80%, hindi ko alam yung ratio proper ratio, pero parang 60% to 80% babae. Oh. Kasi ang pupogi ng mga player doon. Talaga? Pag tinignan mo yung mga may isang pumunta dito may isang mga K-pop, ganun. may isang pumuntang player dito, pagka kinausap ka, kala mo may subtitle sa baba eh. Oh? Bawas sa Sila ganun ka pogi. Biglang may tumutugtog. Kompleto talaga. Tapos na-realize ko nung pinanonood ko sila doon, napaka-disiplinado ng fans doon. Kasi 'di ba 70,000 sila? Sabihin natin 25,000 sila. Nag-cheer lang sila
at times, nasasabihin nung leader nila sa baba na mag-cheer sila. Ay, pasabog. May Ay, ano. may leader. Oo. Hindi sila cheering sisigaw. squad. Hindi sila sisigaw ng basta-basta. Dito kasi sa Pilipinas, kahit walang ginawang tama, Sisigaw pa din. sumisigaw, ay, may gumagano sa gilid. Uwi na. Oo. Tapos ang malapit pa dito, kapag pinanonood mo yung team fight, di ba nanonood ka ng team fight? Madalas nangyayari ito sa sa MPL dati. Yung kapag nanonood ka lang doon sa may gilid, wala kang cast, pinanonood mo. Nasa isip mo, nagta-check yung TNC, mukhang matatalo sila dito. Tapos bilang nag-check yung TNC, tuwan-tuwa sila, yeah, mali yung initiation, mali yung pwesto, nabaliktad. So naghahalo yung check ng dalawa, hindi mo alam kung ano nangyari kasi nag-check na yung kabila dun sa nanalo sila. Tapos mag-check dun sa Nag-check kabila. lang din. May mga ganun talagang mga moments eh. Kahit naman sa honor piece nangyayari na akala nung isang team panalo na. So ayun, alam mo yun, kumbaga parang ang Filipino fans sobrang passionate nila mag-cheer. As in talagang pagka may gusto silang player, Medyo agree ako susundan din. talaga nila yan. Pero wag ka lang din matatalo. Wag ka lang din Wag mo lang matatalo. silang i-disappoint. Oo, Oo. So, pag sumut, galing mo. Pag hindi sumut, 80-80. Bangko. Ganun yun. Ganun yun. I-shoot mo kundi bangko. Butters ha, meron kaming last question bago tayo mag-move Sige. forward. So since sobrang active mo na HOK ka na ngayon, no? Ikaw ba sa tingin mo, ano na ang maglagay ng Philippine players sa HOK? Magpa-powerhouse din ba tayo dito? I think ang dami na nating tinanong about. Sa Hawk. Oo. May tinanong ba tayo? Meron. Si Chantel at saka si Chantel. Kasi ang ibang games kasi katulad ng sabihin natin Mobile Legends, patok kasi siya sa tao kasi nauuna doon yung micro gameplay. Pag sinabi ko micro gameplay, sa hindi nakakalam, pag sinabi ko micro gameplay, yung individual na pagpindot mo, pag-control mo ng hero mo. Meanwhile, yung macro naman is kung paano kayo gagalaw as 5, as a team. Sa ML, nung early days ng ML kasi, lahat sila micro eh. Micro game yun eh. Wala pa naman dating identity talaga na sabihin mo na, ang galing nila as 5. Hindi, dati mga highlights, laging isa-isa yun eh. Isa-isang individual player lang. yun, di ba? Tapos, it's a good game, it's a simple game na madali gawin yung mga ganung bagay. That's why the macro came afterward. Si Hawk iba. Si Hawk, para makapaglaro ka ng proper na HOK, mauuna yung macro, alamin mo kung paano ka umikot doon sa buong laro bago mo masabi na ipapolish mo yung mga heroes na meron ka. Kasi hindi pwedeng maging standalone yung macro mo lang alone. Kumbaga, pagka nasa mataas na level ka na ng paglalaro, kaya mo din dalhin yung sarili mo. Kung kaya mo din gumawa ng paraan kung paano ka makakapalo. Kasi hindi ko naman sinasabi mas mahirap na game. Pero kasi, these are two different games eh, na iba yung hatak nila. Oo. 'Di ba? Para sa akin, kapag ka sobrang competitive mo na player, mas HOK ka eh. Pero kung ikaw gusto mo, want to have fun with friends, talagang yung, alam mo yun, mag-enjoy ka lang, mag-ML ka talaga. Okay. So, mas sinasabi mo, mas casual friendly. Oo. Ang ML, Oo. mas harder competitively ang HOK. And being simple is not a bad thing. Kasi yun nga yung reason kung bakit talagang, alam mo yun, naunguna si MLBB sa Philippines, Indonesia. Because that's the thing about us. Ito ang Filipino players sa mga napapansin ko, kasi nakapaghawak na ako ng Dota team, nakapaghawak na ako ng Humawak ka rin ba ML team? hindi ko na kumbaga parang nag-stay out na ako dun sa ML eh, parang kayo na muna, kaya nyo na yan. Napansin ko, lagi tayong hirap kapag macro heavy yung laro. Dota is somewhat Makruhan din yun eh. Dota is somewhat blend nung dalawa. Ay, may eh. micro din sa Oo. Pero kasi, yung mga kalaban nila Sa doon, oo. ang lalakas na mag-macro bigla. Lagi tayo natatalo sa team fight. Pero kung 1v1, palo yung mga player natin doon. Pero we can see naman na we're improving doon sa macro setup. League of Legends, we did not get
ako, naniniwala ako yung League of Legends, hindi tayo nagkaroon ng success dun ng kahit ano talaga eh. Oo. Internationally Oo. Internationally. Because it's a Hindi nga nakaland si na EXO doon, di ba? I mean, nakaland si na EXO pero di ata sila... Worlds. Nakapag-Worlds sila once, tapos Isa parang lang. wala nang umulit. Wala nang umulit. We did not really get yung international results doon. Kasi macro heavy game siya. Kahit Valorant. Sa Valorant, di ba tayo nananalo? Hindi, tayo- ibig ko sabihin hindi rin mapasok kasi ano din kailangan team play din Iba kasi yung ano eh. Iba FPS? Iba ang FPS eh. Kasi Sa MOBA, medyo iba eh. macro talaga yun eh. Medyo macro talaga yun. I mean, ilaline up mo yung mga bagay-bagay Oo. mo. Pero kasi, tutok mo pa rin kasi yun eh. Depende pa rin sa para sa tutok akin, mo. FPS mas skillful eh. Mas Mas Kasi skillful may yun. tutok eh. Compared sa... Yung MOBA kasi may onting science eh. May style. Pero yung HOK for you, HOK Philippines, anong basa mo sa global presence natin? Gaano katagal? Gaano ka... Tingin mo ba, G na tayo? Para sa akin kasi, kung titignan mo yung lakas, sabihin natin, titignan mo yung lakas sa Boom Esports, Blacklist International, tapos Flash. Kung titignan mo sa kanila, may cap yun eh. May limit yun para sa akin. Ang tunay na paglakas ng eksena, hindi sa taas. Hindi doon sa taas ng competitive scene. Ang tunay na lakas ng eksena, kapag kayo nandito sa baba, lumalakas. Aba, magandang teorya. Kasi automatic, kapag malakas tong baba, umaangat to lahat. maangat lahat. Oo. Tapos kapag itong tatlo nasa taas, hindi sila lumalakas, ang nangyayari, na-overtake sila. Oo. Interesting. Kailangan lumakas din yung ibang Kailangan teams. lumakas yung baba. Oo kasi, nga, no? Kasi kapag ka hindi lumakas yung baba, walang ano na Walang eh. improvement. Hindi na kailangan mag-improve ng mga tao na nasa taas. Sobrang- Sila na yun. Sila na yun. Magandang Hindi naman pa. observation. Oo nga, no? Oo. Ay, it's like what happens with MLBB, di ba? Lumalakas ng lumalakas. Yung local yung lahat. pinakamalakas. Oo. To the point na Kaya- sila na yung nagiging global. Oo. Kaya napapalitan Interesting. ng napapalitan. Grabe. Okay. Lupit ha. Pasabog ka dun, pre. Meron ka pala minsan, no? Hindi, pre. Kao kasi... Minsan lang, Ganyan minsan na kasi lang. relationship Minsan mo. lang ginagamit Hindi mo, kasi no? ano eh, minsan talaga kasi di na saseta ng mga ganito kasi parang hindi deserve eh. Hindi ko Ngayon kasi, deserve namin Oh, marinig. deserve. hindi ko kasi nakwento sa'yo, Patsy, na umabot na kami sa ganitong type ng usap. Yung siraan na. Iba na, no? Oo, siraan na sa Ibang sa klase. camera. Siraan na sa camera. Okay, time na siguro para makita namin, Butters, ang iyong game sense. G ka na ba? Agree ako dyan. Kahit hindi ready si Butters, kaya niya yan. Kaya naman, let's play Pick 'em! And here we go. Yo! Ang pinaka-paboritong segment ni Manjin. Hindi ko favorite to, sakto lang. Ay, Pero sige. Hoy, ano mo to Hi, Hawk game. to Oo eh. nga, okay pala to. Dapat pala, alam ko to. Sige na nga. Bakit? Butters. Sige. So dito, Ano yan? kailangan lang natin maghula or kami ni Manjin. Kasi for sure, alam mo na tong game na to eh. Alam mo na mangyayari. Kailangan lang naming sabihin kung ito ay... actually, ako na nga lang kasi baka alam mo na din to eh. Ito Hindi, ay di ko alam epic to. play Di ko alam to. or epic fail. At Oo. ang Uy! ating POV dito ay... Hook po to! Oo nga, hukbo nga yan. Ay, ano to? Ito yung laban namin, season 1 to. Season 1 yan. Oo, eto, ano to, yung mga players dito ay mga pinagsama-samang community members at KOL. Ay, talaga. Okay, so ang gagawin dito, Ter, sa Pick M, isuhulaan natin kung epic fail or epic play. Pero Oo. ipi-play muna natin yung clip, ipopost sa gitna, pagka-post doon tayo magde-decide. Okay. Tapos pipili tayo ng perspective kung kaninong team yung pipiliin natin. So pwedeng sa Riverlands at pwedeng sa Sunset. Parang sunset tayo. Sunset Kasi tayo, usually sunset. pula tayo eh, di ba? Sige. Yung Actually, pula. okay lang. Para sa akin, epic fail na tong dalawang to. Alam mo ba bakit? Bakit? Itong dalawang team na to, pareho ko nilaglag sa hukbuto na season eh. Ay, ba yan? Yan. Epic fail yan. Ganyan ang mga kausap. fail. Oo. Dapat ganun. Epic Tsaka fail dapat yan. maangas ka talaga. Maangasaga, epic fail ka epic agad. fail ka Pag agad. tagilid na. Tagilid na. Ah, Wala sige. nang bawian. Wala na. Sige, play So, nga natin. direct play natin muna. Play natin. Sige, pero ang perspective natin muna, Sunset Oo. ha. Ang ating laban hanggang ngayon. Buhay Kaya pa rin nagkaka si ang kanilang Rogin. mid-lane tower makukuha. Kumana! At nakuha ang... Okay. Si Hasyo sugod ata, tumama dun sa lian po. Epic fail ako. Epic fail ka? Ah. Sa Eto sunset? Sunset. Epic fail sila? Teka lang, titignan ko lang
Ako, I would say epic play. Para lang hindi tayo pareha. O, sige na nga. Hindi kasi nandito si Ash sa ilalim eh. Kaninong dira yung nag-square? Kay na Kaninong hero Sunset. yan? Ay, hindi. Kay na ano yan? Kay na Riverlands Riverlands. yan eh. Ay, hindi. Sunset ba yan? Hindi, dapat pula yun eh, di ba? Nasaan Kung sa... yung square? Ayan o yung Oh, square sa ano na yan? yan. Sunset. Sa Sunset. Kaninong hero Kay yan? Kaibigang Oso. Kaibigang Oso, oh. Epic Vision. play ako. Ako, epic fail ako. Epic play yata ako dito. Sige na nga. Sige Ah. na. Hindi, epic. pre, tignan mo yung pwesto nung dalawang, yung Byron tsaka yung Huyi. Maganda. Tapos si OS6 naka-Splendor. Oh, sige. Oh, di ba? Sige So, na. medyo hindi ko maintindihan yung mga ganung bagay. Pero tignan natin, paramdam ko epic play. Pinalambot mo lang, hindi mo maintindihan. Oo. Pero ibig sabihin nun, hindi maganda. Oo. Yung mga Tsaka hindi gawa maganda, nila. tsaka hindi maganda yung pwesto nito kasi parang lahat ng skill na pang-stun nila nagamit nila eh. Sige. Oo. Oh. Ay, parang play nga to. Alam ko, talo si na OS6 dito. Eh. Play to, play to, play to. Sige, sige, play to. nila ang buhay dito sa mga Dina pero Ayun, play yan. Wala. napakasarap ng gagawin. Ang galing naman ni Patsy manghula ng ano. Triple kill! Play. Ubo. At dahil dyan, one, sorry. Lupit mo talaga. Hindi, pero tinanong pa rin kita kung kaninong skill yung square, di ba? Pinalitan ko yung sagot ko. So, pwede na ba 1-1? Oo. One pa rin tayo. Sige na Nag-epic play ka naman eh. Ang bait mo naman. Pero Oo. alam niya, di ba? Oo, diba? Oh, Bait mo ayos sa ba akin tayo doon, doon, Tol. Butter? Ayos tayo Huwag dyan. ka maniwala dyan! Huwag ka maniwala dyan! Ayos tayo dyan. Ikaw Hindi, nga, binas ka na niya eh. ikaw Sige nga na lang, nga. ikaw nga lang nagkamali. Diba? Kahit nagpalit ka na, mali ka pa rin. Oo, diba? Okay, tama tayo doon. Dito naman. Alright, this is Blacklist International and Homeboys. International matchup to. Pinoy ang Blacklist International. So, pwesto tayo sa kanila. Sila Oo, perspective sa blue tayo, natin. blue. Nasa blue side tayo. Mag-i-invade ang Blacklist International ng blue din mismo. 5 silang nandito sa may... Apat 4 sila sa may blue. 4 pa ang buhay sa Homeboys pero magkakalayo sila. Epic play o epic fail? Hindi, play muna natin. Ayaw nga pala. Play muna natin. My Okay, bad. direct. They're all fake at this point. sir. And the Silk Orb, Silk Gamer. My God! And here they come, Ay! the Story Green Dragon. Boss, with pwede the i-pause. slam dunk Pwede on i-pause, it. boss. Wala na. Ano to? Epic fail yan. na. Epic fail na. Epic fail yan. Oo, kasi huling pumasok yung homeboys eh. Na-ultihan sila ni Mo Oo. Sang King pala. Kapag ka nag-i-invade yung blacklist ng ganyan ng 4 minutes, before 4 minutes, lagi sila nauubos. Lagi nauubos yung mga yan. Bakit? Wala kasi ang kunyari sabihin natin, Malaysian teams, katulad ng Homeboys. Oo. Sila ang galing nila mag-punish ng mga pag-overstay sa mga camps nila. Kasi sa Honor of Kings kasi, before 4 minutes, kapag ka pinasok mo yung gubat ng kalaban, mas mataas yung may damage reduction sa buong team. So kapag doon kayo nag-away, technically, hindi magandang side sa inyo. Sakit ng Filipino teams na kasi Filipino teams very aggressive. Once na makakita sila ng Nasanay. pwedeng aagawin nila. So, ako, epic fail to. Oo nga. So wala bang nagtagumpay na nag-invade before 4 minutes kahit kaninong team? O meron? Meron naman. Pero, Depende sa bilis ng It responde. really takes na parang namatayan or sabihin natin nawalan ng isang member muna yung isang team. O pwede kayo Tapos mag-invade. papasok sa invade. Pero sabihin mong 5 buhay tapos mag-invade Nag-invade ka. Ay, malakas yung loob mo. medyo sakit ng katawan ng ano ko. Oo. Mukhang gusto mo mabugbog. At yung hindi naman yung reaction niya parang wala eh, Oo, di ba? talaga. Ito mukhang epic fail na. I-play na lang natin. Ituloy na lang natin. Kasi mukhang naubos dito ang... Ay, hindi. Napalitan. Ano baliktad ba? Practice lang. Ikaw naman. Practice lang. Fail yung invade, pero yung counter go, play. Sige nga po, i-play po nga po natin direct. Tingnan natin kung maubos nila to. Grabe naman pala yung caster. Uy, ako pala yung caster. English one. Ayoko na. Pero yung sarili ko. Epic play kasi napatay nila eh. Na-comeback ni Chami Oo. 1. Hindi natin consider yung comeback. Ang kinonsider natin yung invade. Oo. So, Pero technically, epic fail, hindi yung invade, nakapag-invade. yes. Pero yung comeback, epic Epic play. play. So, sino mali?
Walang mali. Kasi tama kami sa isang aspeto, tama ka sa isang aspeto eh. Sige na nga. Depende lang yan kung paano mo iti-take yun. Sige na nga. Basta wag ka ma-offend. Yes. Oo. Ang importante, marami tayong insights dito sa Pick M dahil tayo ay Insightful! Yes. Yun ang Pick M. New to sports predictions? Don't worry. Arena Social is made just for you. Totally free to play and super easy to use. First, register your account. Quick and simple. Get 3 tickets every day and choose your matches to predict. Win predictions and rank up leaderboard challenges. And convert your points into real prizes. The fun awaits you. Maraming salamat, Butters. Grabe. Kahit di ako naniniwala sa'yo, nag-enjoy ako. Nag-enjoy ako sa usapan na to. Si Patsy, nauto mo pa eh. Tuwang-tuwa ako pagka tinatrash talk kanya ng pasimplihan eh. Yung Oo nga talagang, eh. hindi ko alam kung anong mga pinaggagawa nila dyan. Pero syempre, bago tayo tuloy mag-wrap up, one final round muna tayo. Predict the play. Yun! So looking ahead sa Asian Games at sa future ng Cebol, HOK team. Yun, Sa yun. tingin mo, gaano kalayo kaya ang mararating ng Team Pilipinas sa international stage? Kasi yung tinanong natin si Chantel, mabait yung sagot eh. Dito, Real talk. straightforward Oh, to. real talk. Asian Games, no? Asian Games. Oy, di mo natatanong ha. As a former Asian Games representative din for Cebol. Hindi naman sa pagyayabang. Hindi sa pag-aayabang. Hindi sa... Patsy, you're talking to the highest placement team. Hindi naman sa pagmamayabang pero... Mali Wikipedia yan, no? As Wikipedia. the inaugural, pakiramdam ko, dapat nga nasa CB ka na yun eh. Sibika at kultura, no? Aralin panlipunan. Pasok namin dyan, Asian Games, esports. Pero ayun, actually, at this point, syempre, Asian Games siya. That means China is going to be the Titan. They're going to be the team to beat. Diba? Pero kasi, there are 3 things na kailangan nating isipin dito. Number 1, sa Asian Games, walang import-import. Some of the strongest teams na meron sa HOK Global has imports coming from Malaysia, coming from China din. So, ibig sabihin, mabibreak yung mga rosters na yon. They have to field 2 more countrymen na side nila. Ang Pilipinas, 2 of our strongest teams, walang import. Nice. So, ibig sabihin, hindi tayo mag-break ng kahit anong team. Ngayon, we do have Malaysia, we do have China. Ang para sa akin, may 4 na naglalaban talaga doon sa Asian Games. Number 1, China, Titan. 2, possible na, hindi ko lang alam pero kasi nakasama natin tong mga to eh. Si HK. Nandun sila? Si HK. Di ba HK, may HK dun sa last natin. Number 3, Hong Kong. Malaysia. Number 4, Philippines. May pang 5. Sobrang wild card. Hindi pa natin nakikita maglaro to. Thailand. May Thailand pa. Ang Thailand. May ano yun Kasi medyo yung Thailand, ang best game nila AOV eh. Medyo similar ang AOV at HOK. So, medyo interesting. Kaya So 4th place ang nakikita mo? Hindi. Actually, yun nga yung Yun yung 5 sinasabihin ko. naglalaban. Kailangan lang nila tumalo ng 2 doon. Which is possible naman kasi nga na-break na yung mga rosters eh. Okay. So, ibig sabihin, Philippines only has to beat 2 teams doon sa lahat ng sinabi ko to get a podium finish. It's not impossible. Hindi siya imposible So, talaga. ang prediction mo, podium finish. At most, pre, kaya natin mag-silver. Okay. Ay! At most. Maniniwala ako dyan. Yan lang paniniwala ako sa'yo. Oo. Ako sasabihin ko, ay sobrang layo ba ng China sa atin? Hindi, And Malaysia? isipin mo yung China parang nasa ano na sila eh. Isipin mo nasa Avengers Endgame na sila. Tayo pinapakilala pa lang si Spider-Man. Spider-Man. Pero may kung saswertehin kaya pag may nagkamali lang. Depende. Siguro pag kayo isa nawala ng wifi, ganun. Ganun kalala. Ganun kalala. Hindi, pero kasi kahit yung mga players naman Mawalan natin, lang ng aminado din. wifi, di ba? Mawalan Aminado lang din, ng wifi. Kasi best Bakit? 10 years yung Yung inahabol. isa, binatukan ng nanay. Ay, 10 kaso years. doon pala sila maglalaro. 10 years ang inahabol natin sa Ang hockey. hirap nga, no? Ang tagal Pero, nun, 10 years. at least sabi ni Butters, Basta di ba? mawala ng wifi. Silver. Hindi, silver. Ako at most silver.
Sige, Ang pinaka-problema na natin doon lagi, Malaysia at Hong Kong. Malaysia and Hong Kong. Sa lahat ng predict the play natin, doon lang tayo nagkaroon ng analysis. Oo nga. Sa lahat na nag-predict the play, siya lang yung Eh, nag-analyze. lagi nyo Kaya kunin nga dito. Talaga. Wala na. Yun lang. Oh, last day mo na eh. Lungkot. Oo. Lungkot. Solid talaga. Thanks ulit, Quiz Butters. Excited kaming makita pa kung anong next para sa'yo at sa scene. At mga one-hitters, make sure na i-follow nyo ang Arena Social at maging ang One Hit na lang podcast sa YouTube at hit nyo ang bell para sa notification sa Spotify at sa YT yan. At kung gusto nyo man dagdagan ng saya sa panonood ng esports game, makipredict na sa Arena Social app. Download and register for free. Pero bago yan, baka may gusto kang pasalamatan, Quiz Butters, at saan ka ba nila makikita? At alam ko, gusto mo rin daw na makipag-usap dun sa mga ka-one-hitters natin pag may problema sila. Anong Magbigay lang ng insight. Binibate ka ni... Okay. Ayun, abangan nyo lang ako sa kung ano mang gagawin ni Honor of Kings. Tapos minsan kung saan na lang din ako lumalabas, minsan hindi ko na alam. May bago kang show Pinost mo, may bago kang show Tapos magkakaroon din ako sarili kong podcast. Ano naman yon sa pop culture naman yon. Okay. Mainly parang mga trading card games and all that. So Ay. yun naman yung ano. Gusto ko yung title ng 2 hits na lang. Nakalaban niya talaga tayo. Hindi ko makakalabanin. Sige, okay Joke lang. Guess mo kami ni Two Patsy hits na lang. So ibig Guess tayo. So ibig sabihin next season 2 hits na lang kayo. Oo. Season 2 Two hits na lang. Two hits Season ka two na. na. Alam mo Season yung two, ano? dapat two hits na. Nakikita mo? Yung Powerpuff Girls sa Facebook, Powerpuff Girls. Puff ka muna. Yung sa kanya. two Two hits na lang. Hit ka muna. Pero yun, laban ng hook mo, by the time siguro na in-upload to. By the time siguro na-upload to, champion na ako eh. Ay! Ganun yun. Iba Doon ka talaga. nagkakamali. Champion na ako. Doon ka nagkakamali, Kuya Ters. Tapos ano lang talaga, laruin nyo na yung gusto nyo laruin. Gawin nyo yung gusto nyo gawin. Kung may opinion kayo na taliwas sa opinion ko, tago nyo sa sarili nyo yan. Sabi na labas na ako dyan. Labas ako dyan. Opinion mo yan. Ano gagawin ko dyan? Baka gusto mo ligpitin ko pa para sa'yo yan. Diba? So ayun, magmaaral tayo sa esports. Mahirap na industriya ng esports. Huwag mo na pahirapan. I love Good it. Good take. Okay mga ka-one-hitters, ang panalo hindi lang sa pag-hype ng laban, kundi sa pag-adapt sa bawat bagong round ng buhay. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong season. Oy, humaba pala to. Yes! Grand finale. Oh, Wala yung grand finale, no? Finale. Deserve. Maraming salamat sa pagsama sa amin ni Patsy ngayong season dahil ito na po ang ating huling episode sa season na to. Ngayong season na to. Meaning, Meron pang susunod. baka may susunod pa, no? Please, Babalik pa si Butters eh. Oo. Free to play ang Arena Social kaya download nyo na at mag-predict kayo dyan dahil ito na nga ang pinaka-hype na tambayan about sa mga updates sa paborito nyong esports celebrities at esports mismo. Ako po inyong kabayas Manjin Paldas with Patricia Reyes. Ito ang... Yes! One hit na lang. Hit ka muna. Two hits na lang. Next season, 2 hits na lang. Yes! Kasama na daw si Butters.